Tatlong batas ng Estoiko para muling buuin ang iyong sarili, isipin mo ito. Ikaw ay 35, 45 o 65 na taong gulang. Tuwing umaga, gumigising ka, pumupunta sa trabaho, kumakain, nakikipag-usap sa mga tao. Ngunit sa kaibuturan ng iyong puso, alam mong hindi ka talaga nabubuhay. Umiiral ka lang. Pagod ka, ngunit hindi mo alam kung bakit. May katatagan ka, ngunit parang may kakulangan sa iyong kaluluwa. May katabi ka sa buhay, ngunit wala ng tunay na koneksyon. Lahat ay gumagalaw sa autopilot, para kang natutulog habang nilalakad ang iyong sariling buhay. At isang araw, tumingin ka sa salamin. Isang estranghero ang nakatingin pabalik sa iyo. Maputlaw ang mga mata, mabigat ang mga balikat, at may tinig sa loob ng iyong dibdib na bumubulong, "Nasaan na ako?" Ngunit ang nararamdaman mo ay hindi lamang problema ng modernong panahon. Si Marcus Aurelius, ang pinakamakapangyarihang tao sa kanyang panahon, ay isinulat sa kanyang mga meditasyon. Gaano karaming kaguluhan ang naiiwasan ng taong hindi naghahanap kung ano ang sinasabi o ginagawa ng kanyang kapitbahay. Si Seneca, isa sa pinakamayamang tao sa Roma, ay umamin na nakipaglaban siya sa pagkabalisa, galit at pakiramdam na tumatakbo ang oras. Si Epictetus, isang dating alipin na naging pilosopo, ay nagturo na ang kalayaan ay hindi nakamit sa pamamagitan ng pagkakaroon ng lahat, kundi sa pamamagitan ng pangangailangan ng mas kaunti. Tatlong lalaki, tatlong landas, isang walang hanggang katotohanan. Kung nawawala ang iyong isipan, simulan sa isipan. Kung sira ang iyong katawan, simulan sa katawan. Kung walang laman ang iyong puso, simulan sa puso. Tatlong malupit na batas. Tatlong daan para muling itayo ang iyong sarili. Tatlong antas ng pagkabuhay na muli. Ito ang tatlong batas ng Estoiko na ating aalamin. Mga prinsipyong muling maitatatayo ang iyong buhay mula sa loob palabas. Ngunit para lamang sa mga matapang na mabuhay ayon sa mga ito. Magsimula na tayo. Batas 1. Ayusin ang isipan. Isinulat ni Marcus Aurelius, mayroon kang kapangyarihan sa iyong isipan, hindi sa mga pangyayari sa labas. Unawain ito at mahahanap mo ang lakas. Ngunit ngayon, karamihan sa atin ay isinalin na ang kapangyarihang iyon. Ang ating isipan ay hindi na sa atin. Ito ay pag-aari na ng ingay, ng balita, ng social media, ng walang katapusang paghahambing. Nag-scroll tayo, nagreaksyon, natutupok, hanggang sa manahimik ang panloob na tinig na dating nangunguna sa atin. Ang iyong isipan ay naging pook ng labanan at hindi mo man napansin ang paglusob. 1. I-detox ang isipan. Hindi mo maitatatayo ang bagong buhay gamit ang lumang pag-iisip. Hindi mo mapapalakas ang utak sa mental na basura, tulad ng malakas na katawan na hindi maaaring lumago sa junk food. Kaya heto ang hamon, 7 araw. Sa unang 30 minuto ng bawat umaga, pakainin ang iyong isipan ng katotohanan, hindi ng dumi. Magbasa ng filosofiya. Pag-aralan ang mga buhay ng mga nakatagumpay sa imposible. Paunlarin ang mga kasanayan na magpapatalino, magpapakalma at magpapalakas sa iyo. Huwag itong tawaging pagbabasa. Tawagan itong pagsasanay, sapagkat ang iyong isipan ay magiging iyong pinakamahusay na sandata o ang iyong pinakamasama pagkakulong. At bawat scroll, bawat pag-iisip, bawat reaksyon ay nagpapasya kung alin. 2. Tukuyin muli ang direksyon. Karamihan ay nagsasabi, gusto kong maging masaya. Gusto kong maging matagumpay. Ngunit alam ng mga Estoiko na ang kaligayahan ay hindi ang layunin. Ito ay bunga ng pamumuhay na may birtud. Huwag itanong, ano ang gusto ko? Itanong, sino ang gusto kong maging? Kapag sinabi mong gusto kong pumayat, nakatuon ka sa resulta. Kapag sinabi mong ako ay isang taong gumagalang sa aking katawan, ang kilos ay sumusunod sa pagkakakilanlan. Iyan ay hindi lamang pagbabago ng ugali. Iyan ay pagbabago ng pagkakakilanlan. Isulat ito, ako ay nagiging at tapusin ang pangungusap. Hindi ng kung sino ang nais mong maging balang araw, kundi kung sino ang pinipiling maging mo ngayon. Sapagkat ang pagbabago ay hindi nangyayari sa hinaharap. Nangyayari ito ngayon sa bawat maliit na pagpapasya. 3. Sirain ang invisible na kulungan. Hindi ko kaya, hindi ako sapat, huli na. Ito ay hindi mga katotohanan, ito ay mga pader. At ang pinakamalupit, ikaw mismo ang nagtayo ng mga ito.
Tinawag ito ng mga Estoiko na assent, ang pagkilos ng pagsang-ayon sa mga kasinungalingang binubulong ng iyong takot. Ngunit sa sandaling tumigil kang sumang-ayon, nagsisimula kang makalaya. Isulat ang 3 paniniwala na nagpipigil sa iyo. Pagkatapos ay isulat muli ang bawat isa bilang deklarasyon ng kapangyarihan. Wala akong oras. Natututo akong unahin ang mahalaga. Hindi ako sapat na matalino. Pinauunlad ko ang mga kasanayang kailangan ko. Huli na. Bawat sandali ay bagong simula. Bawat muling isinulat na pangungusap ay isang martilyo na tumatama sa pader ng iyong lumang pagkakakilanlan. Bawat salita ay isang bitak na nagpapasok ng liwanag. 4. Ang ritual ng pagsasanay ng isipan. Tuwing umaga, isulat ang 3 pag-iisip na nagpapalakas sa iyo at 3 nagpapahina. Sa buong araw, hulihin ang mga negatibong pag-iisip sa sandaling lumabas at palitan ng isang bagay na totoo. Sa gabi, tanungin ang iyong sarili. Pinagsilbihan ba ako ng aking isipan ngayon? O sinabotahin niya ako? Hindi ito tungkol sa positibong pag-iisip. Ito ay tungkol sa pag-iisip na may disiplina. Ito ang mindset ng isang mandirigma, kalmado sa ilalim ng apoy, malinaw sa kaguluhan, hindi matitinag ng ingay, sapagkat kapag pinamamahalaan mo ang iyong isipan, pinamamahalaan mo ang iyong tadhana. Sabihin ito sa iyong sarili, hindi bilang isang panipi, kundi bilang isang panata. Ang aking isipan ay ang aking kaharian, at ako ang tanging naghahari rito. Batas 2. Ayusin ang katawan. Ang iyong katawan ay ang pundasyon ng iyong kaluluwa, ang sisidlan na nagdadala ng iyong isipan at layunin sa buhay. Hindi mo mapapanatili ang malakas na isipan habang naninirahan sa isang mahinang katawan. Alam ito ng mga Estoiko libu-libong taon na ang nakakaraan. Ipinaalala ni Marcus Aurelius sa kanyang sarili sa madaling araw. Sa pagsikat ng araw, kapag nahirapan kang bumangon, alalahanin, ipinanganak ka upang kumilos bilang isang tao. At kaya bumangon siya, hindi dahil madali, kundi dahil ang disiplina ang kanyang kalikasan. 1. Ang nutrisyon ay disiplina. Ang iyong katawan ay hindi basurahan. Bawat subo ay isang pagpili na palakasin ang iyong sarili o sabotahehin ang iyong potensyal. Bago sa bawat kain, tanungin ang iyong sarili. Magdadala ba ito sa akin palapit sa taong nais kong maging o magpapanatili sa akin sa kung sino ako dati? Huwag mangarap ng dieta, mangarap ng kamalayan, sapagkat kapag kinontrol mo ang tinidor, nagsisimula kang kontrolin ang iyong buhay. Hindi mo kailangang habulin ang pagiging perpekto, sapat na ang kamalayan. Bawat maingat na pagpili ay muling kinokonekta ang iyong katawan sa iyong kalooban. Ang pagkain ay maaaring magpalakas ng iyong layunin o mapakain ang iyong kahinaan. Pumili ng may intensyon. 2. Ang tulog ay karunungan, nagbabala si Seneca. Hindi ang maigsi ang ating buhay, kundi marami tayo sa kanya ang nasasayang. Bawat huli ng gabig na inilaan mo para sa isa pang episode, isa pang scroll, isa pang abala, ninakaw mo mula sa lakas ng bukas. Walang sino man ang nagtayo ng kadakilaan gamit ang pagod na isipan at malabong kaluluwa. Ang tulog ay hindi katamaran. Ito ay pagbabago. 7 hanggang 8 oras bawat gabi, hindi bilang luho, kundi bilang ritual ng paggalang sa sarili. Kapag matulog kang mabuti, tumatalom ang iyong pag-iisip, nagbabalance ang iyong emosyon, at nagre-reset ang iyong kalooban. Pangalagaan ang iyong pahinga tulad ng isang mandirigma na nagpapatalas ng kanyang espada, sapagkat ang iyong kinabukasan ay nakasalalay sa kung paano mo ibabalik ang iyong sarili ngayon. 3. Ang kilos ay emosyon. Ang emosyon ay nakatira sa katawan at nananatiling nakakulong. Kapag tumigil ka, nababalisa ka, lumakad. Nagagalit ka? Tumakbo. Nawawala ka? Mag-angat ng mabigat. Huminga ng malalim. Damhin ang tibok ng iyong puso. Itinuro ni Epictetus, kahit na may kapansanan, na walang dakilang bagay na nalilikha ng bigla. Kaya gumalaw araw-araw, kahit 20 minuto lamang. Hindi kailangan ng gym, hindi kailangan ng mamahaling kagamitan, disiplina lamang, umakyat ng hagdan, mag-squat, mag-unat, maligo ng malamig. Hindi ang kilos mismo ang mahalaga, ito ang mensahe na ipinapadala mo sa iyong sariling isipan. Ako ay nananatiling namamahala. Bawat kilos, gaano man kaliit, ay isang tahimik na deklarasyon ng kapangyarihan. 4. Ang pagpili ng voluntary na kahirapan.
May sagradong ideya ang mga Estoiko, ang voluntary discomfort, ang kusang pagpili ng kahirapan upang lumago. Natutulog si Seneca sa sahig upang paalalahanan ang kanyang sarili na kaya niyang mabuhay ng walang luho. Sinanay ni Marcus ang kanyang katawan sa kaguluhan ng digmaan, hindi sa kaginhawahan ng palasyo. At ikaw, sa tuwing pipiliin mo ang kaginhawahan, tinuturuan mo ang iyong sarili na sirain ang mga pangako. Sa tuwing pipiliin mo ang hamon, tinuturuan mo ang iyong sarili na magtiwala sa iyong sariling lakas. Kaya magsimula ng maliit, uminom ng isa pang baso ng tubig, maligo ng malamig, tumakbo ng 10 minuto, kumain ng gulay sa halip na asukal, maliliit na pagpili, napakalaking pagbabago, sapagkat bawat kilos ng kahirapan ay nagtatayo ng isang tahimik, hindi matitinag na tiwala sa iyong sarili. Isulat ito, at ibig sabihin mo, ang aking katawan ay ang aking templo, at ako ang tapat nitong tagapangalaga. Ngayon, bumangon at kumilos ayon sa prinsipyong iyon. Batas 3. Ayusin ang puso. Naramdaman mo na ba ang pagkawalang saysay? Kahit tila maayos ang lahat sa labas, iyon ay hindi kahinaan. Iyan ay isang tahimik na senyales na nanigas na ang iyong puso. Nagtayo ka ng mga pader upang pangalagaan ang iyong sarili mula sa sakit. Ngunit ang mga pader ay hindi lamang nagtatanggal ng sakit. Itinatanggal din nila ang kagalakan. Isinulat ni Marcus Aurelius, maging tulad ng bato na tinatamaan ng alon, nakatayo itong matibay at ang nagngangalit na tubig ay nagiging tahimik sa paligid nito. Ang malakas na puso ay hindi ang hindi nararamdamang sakit. Ito ang nananatiling bukas kahit pagkatapos mabali. 1. Hanapin muli ang iyong puso umupo ng tahimik. Walang telepono, walang musika, walang abala. Pagkatapos, tanungin ang iyong sarili ng 3 katanungan. Kung hindi ako mabibigo, paano ko mabubuhay ang aking buhay? Ano ang nagpapanggap akong hindi ko pinahahalagahan kahit sa kaibuturan ay labis kong minamahal? Kapag walang nakakakita, sino talaga ako? Huwag tumakas sa mga sagot na nagpapalaki ng iyong dibdib. Ang panginginig na iyon ay patunay na buhay ka pa. Isulat ang naririnig mo, sapagkat ang mga salitang iyon ay hindi lamang mga pag-iisip. Ito ay mga bulong ng iyong kaluluwa na nagmamakaawa na marinig. Hindi mo muli mahahanap ang iyong puso sa pamamagitan ng paghabol ng kasiyahan. Mahahanap mo ito sa pamamagitan ng pakikinig sa katahimikan sa ilalim ng iyong ingay. 2. Bitawan ang bigat. Ang iyong puso ay nagdadala ng napakaraming bagahe mula sa nakaraan. Galit, sala, pagsisisi, takot, pagkabigo. Ang mga bagay na iyon ay hindi ikaw. Mga kwento lamang ang mga ito na paulit-ulit mong pinaplato sa iyong isipan ng napakatagal na. Sinabi ni Epictetus, hindi ang nangyayari sa iyo ang nakakasakit, kundi kung paano ka nagre-reaksyon dito. Kaya ngayong gabi at sa susunod na turn to gabi, isulat ang isang bagay na pinapatawad mo. Patawarin ang isang tao, patawarin ang iyong sarili. Hindi dahil karapat-dapat sila sa kapayapaan, kundi dahil karapat-dapat ka. Kapag bitinawan mo, hindi ka nagiging mahina, nagiging magaan ka. Ang pagpapatawad ay hindi pagsuko, ito ay pagpapalaya, ang sining ng paglalagay ng mga tanikala na hindi mo dapat dalhin. 3. Mamuhay ng may layunin, ang puso na walang direksyon ay laging maliligaw sa kadiliman. Tinawag ito ng mga Estoiko na simpateya. Ang ideya na ang bawat kaluluwa ay konektado sa bawat isa. Isinulat ni Marcus, ang nakakasama sa pukyuan ay nakakasama sa bubuyog. Hindi ka kailanman nilikhang mabuhay para lamang sa iyong sarili. Ang puso ay tumitibok upang maglingkod, magbigay at kumonekta. Ang layunin ay hindi isang bagay na mahahanap mo. Ito ay isang bagay na nililikha mo sa pamamagitan ng kilos. Kaya magbigay pansin, kailan ka pinakabuhay? Kapag tumutulong ka sa isang tao, kapag lumilikha ka, kapag nagtuturo, nagbabahagi o umiibig. Ang mga sandaling iyon ay mga palatandaan, ang kompas ng iyong puso na nagtaturo sa iyo pauwi. Magsimula ng maliit, tulungan ang isang tao, gumawa ng isang kilos ng kabutihan, huwag hintayin ang pagiging perpekto, magsimula ng may katapatan, sapagkat ang puso na nagbibigay ay hindi kailanman nauubos. Lumalawak ito, umaapaw ito, nagiging hindi matitinag. Isulat ito. At ibig sabihin mo, ang aking puso ay hindi lamang tumitibok para mabuhay. Tumitibok ito upang umibig, maglingkod at kumonekta.
At kapag nabuhay mo ang katotohanang iyon, hindi na kailanman mamamanhid ang iyong puso. Ang tatlong batas ay magkakaugnay. Ang tatlong batas na ito ay hindi nakatayo ng mag-isa. Bumubuo sila ng isang bilog ng pagkabuhay na muli. Kapag inayos mo ang iyong isipan, nagbibigay ka ng direksyon sa iyong katawan. Kapag sinanay mo ang iyong katawan, nagtatayo ka ng lakas para sa iyong puso. At kapag binuksan mo ang iyong puso, pinupunan mo ang apoy na nagpapanatiling buhay sa iyong isipan. Ang isipan ay iyong kompas, ang katawan ay iyong sisidlan, ang puso ay iyong apoy. Kung ang isa ay bumagsak, maguguho ang paglalakbay. Ngunit kapag ang lahat ay gumagalaw ng magkakasabay, wala kang mapipigilan. Ang kwento ni James ilang tao na ang nakakaraan, isang lalaking nagngangalang James ay bumagsak sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Pagod sa trabaho, hindi makuha ang atensyon ng kanyang pamilya, nalulunod sa pag-aalinlangan sa sarili. Isang umaga, nagpasya siyang muling itayo ang kanyang sarili sa paraang estoiko. Nagsimula siya sa pag-aayos ng kanyang isipan, 30 minuto ng pagbabasa kay Marcus Aurelius sa halip na mag-scroll. Pagkatapos ay ang kanyang katawan, malamig na paliligo, pang-araw-araw na pagtakbo, disiplinadong tulog, at sa wakas, ang kanyang puso, pagpapatawad sa kanyang ama, pagboboluntaryo sa isang tirahan, pag-aaral na umibig sa pamamagitan ng paglilingkod. Ilang buwan pa ang lumipas, ang kanyang buhay ay hindi lamang nagbago. Ang kanyang enerhiya ay nagbago. Tumigil siyang habulin ang kaligayahan at nagsimulang isakatawan ito. Naging kalmado siya, matibay, hindi matitinag. Ito ang kapangyarihan ng tatlong batas ng Estoiko, hindi bilang pilosopiya, kundi bilang pang-araw-araw na pagsasanay. Sapagkat ang pagbabago ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagkakatugma. Isipan, katawan, puso. Kapag gumagalaw sila bilang isa, walang makakapigil sa iyo. Konklusyon, ayusin ang isipan at aayusin mo ang iyong buhay. Sanayin ang katawan at palalawakin mo ang iyong kaluluwa. Pagalingin ang puso at hindi ka na maliligaw pa. Hindi ka ipinanganak upang mabuhay lamang. Ipinanganak ka upang magising. Ang mundo ay hindi nangangailangan ng isa pang kopya. Kailangan nito ikaw, ang hilaw, tapat, makapangyarihan, hindi matitinag na bersyon mo. At sa sandaling simulan mo ang landas na ito, mauunawaan mo ang isang malalim na bagay. Walang lumang buhay na dapat balikan. Mayroon lamang bagong buhay na naghihintay sa iyong bumangon at angkinin. Kaya isulat ito ng malalim sa iyong isipan. Ako ang may akda ng aking sariling pagbabago. Ako ang mandirigma ng aking isipan, ang tagapangalaga ng aking katawan, at ang tagapagtanggol ng aking puso. Ngayon, tumayo ng matuwid, huminga ng malalim, damhin ang tahimik na apoy sa loob mo, at humakbang, hindi bukas, hindi sa isang araw, ngayon. Ang iyong paglalakbay ay hindi magsisimula kapag naging madali ang buhay. Magsisimula ito kapag nagpasya kang handa ka ng lumago. Kung nagsalita sa iyo ang mensaheng ito, huwag mo lamang panoorin. Isabuhay mo ito. Ibahagi sa isang taong kailangang magising. Mag-iwan ng marka, hindi lamang isang view. At sa komento, isulat ang isang pangungusap, isang pangako sa iyong sarili. Nagsisimula ako ng aking pagbabago ngayon dahil kaya mo, dapat mo, at ang mundo ay naghihintay sa nagisang ikaw.